doon na nangyari mga chika, wala nang maibalik na pera si Chito tsaka si Neri. Diba? Ganon kasimple mga chika, kapag yung tao kinukuha yung perang ininvest nila at hindi maibigay yun mga chika, syempre magagalit yan. Doon na nagsimula ang sampahan ng kaso. So idinimanda ng mga investors na ito mga chika si Neri at si Chito. Pero diba si Neri Miranda lang yung nakulong mga chika kasi lahat pala ng documents na involved, si Neri lang yung pumirma. Magandang araw mga chika, Rigel Pulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending na mga showbiz balita. So for today's content mga chika, mayroon ulit tayong bagong update dito sa hanggang ngayon ay mainit pa ring usapin sa social media. At ito nga ay ang ginawang pag-aresto kay Neri Miranda, ang tinaguriang wais na misis ng Pilipinas. And just last night, binasag na rin ng asawa ni Neri na si Chito Miranda ang kanyang katahimikan, kung saan mga chika ipinaliwanag niya yung depensa dito nga sa akusasyon na ibinabato kay Neri. Di naman nalingid sa kaalaman nating lahat ngayon na si Neri ay isa sa mga NBI's most wanted person dahil nga yan mga chika sa kanyang patong-patong na kasong paglabag sa Securities and Regulation Code at mayroon din siyang mga kasong kinakaharap mga chika na related sa staffa. Going back mga chika, dito nga sa statement ni Chito, sinabi niya na si Neri daw ay inosente. Okay? Nililinis niya yung pangalan ng kanyang asawa, which is normal for a husband na syempre didepensahan niya yan mga chika. So naaawa daw si Chito kay Neri dahil nga sa pagkakakulong nito, and the worst is wala itong piyansa. No bail daw mga chika, syempre staffa yan eh. So ang nangyari mga chika, ito daw si Neri ay endorser lamang ng Dermacare. Dahil nga mukha niya raw yung nakaharap sa mga tao. Endorser mga chika, siya ngayon yung hinahanap ng mga kliyente ng Dermacare. Siya yung hinahabol. Siguro mayroong iskaman or panlulokong nangyari. So instead na banatan yung CEO ng Dermacare, ito daw si Neri yung pinuntiryan ng mga tao. And I think mga chika, may mga similar cases nang nangyari nakagaya nito. Isa nga dyan yung kay Ricardo Sipeta. Di ba mga chika? Kumbaga, ang sabi ni Ricardo Sipeta, wala daw siyang kaalam-alam dito sa iskaman na nangyari doon sa kumpanya, doon sa brand na ini-endorse niya, and yet sumabit siya mga chika sa kaso ring staffa. Ba nakulong yung aktor na yan mga chika, and kakalaya niya nga lang recently. So parang ganito yung palusot ni Neri mga chika, parang nadawit lamang daw siya. Pero ang totoo, wala daw siyang involvement mga chika. Talagang nag-e-endorse lang siya, wala siyang kinalaman dyan sa panlulokong ginawa na itong Dermacare. Dagdag pa nga dyan mga chika, binigyan din ng emphasis ni Chito na itong asawa niya na si Neri ay walang hinihinga ng pera. Kahit na sino daw mga chika. So hindi daw ugali nito ang manghingi or alam nyo yun, kumuha ng pera sa kahit na kanino. And siya pa nga raw mga chika, si Neri pa nga daw yung nagbibigay ng tulong financially sa mga tao. So ganyan kalala mga chika. Sabi ni Chito, para daw doon sa mga taong naghahabol sa asawa niya. Aba, ang habulin daw dapat ng mga ito ay yung CEO ng Dermacare kasi nandun lahat ng pera nila. Wala daw kay Neri. So mga chika, yan yung depensa ni Chito, and we respect that. Hindi natin alam kung totoo ba yan, pero mga chika, karapatan nilang ibigay yung panig nila, and that's it mga chika. Yan yung statement na ipinahayag ni Chito Miranda. Ngayon mga chika, ito yung mainit na sagupaan ngayon. Kasi etong self-proclaimed na pambansang marites na si Shian Gaza ay mayroon ding side ng kanyang story. So chika, meron din daw siyang nalalaman tungkol nga daw sa totoong storya kung bakit nakulong si Neri. At ito daw mga chika ay may involvement ulit sa negosyo. So ganito lang kasimple yan mga chika, kasi kung panonoorin niyo yung sinabi ni Shian, medyo complicated pa eh. Ngayon masisimplihan natin mga chika. Ayon kay Shian Gaza kasi, ito palang si Neri Miranda mga chika ay mayroong negosyo, maraming negosyo. Pero mga chika, dahil daw wala pang pondo etong si Neri tsaka si Chito sa kanilang negosyo, kumukuha sila ng mga investors. Okay? Mga investor na pupondohan yung kanilang business. Kumbaga ang kapalit, syempre mayroong share.
'di ba, share sa income or magpa-promise sila ng dividend sa kita ng business nila para mga chika maengganyo nila yung mga investors, yung mga artista, mga mayayaman or other businessman na gusto rin kumita, mag-i-invest ngayon dito sa business ni Nery tsaka ni Chito para mga chika, no, umaasa na kapag nag-boom, magpa-profit din sila doon sa perang ininvest nila or ibinigay nila kila Nery tsaka kay Chito. So yan ang nangyari mga chika. Ngayon marami daw yung mga nag-invest dito sa businesses ni Chito at Nery. As in madami. Kasama pa dyan mga chika yung ilang mga artista, mga ilang miyembro ng industriya. Ngayon eto na ngayon nangyari mga chika. Ayon kasi kay Shian Gaza, etong businesses ng mag-asawang Miranda ay hindi kalakasan ng kita. Yung iba nga daw mga chika ay nalugi pa. Diba? So ang nangyari, imbis na mabigyan yung mga investors dun sa businesses nila ng dividends, ng profit dun sa ininvest sa kanila, mga chika, wala silang naibigay. Okay, ngayon syempre yung mga investors sinasabi, ibalik nyo yung pera namin kasi hindi naman kami kumikita sa business nyo eh, lugi kami, ibalik nyo. Doon na nangyari mga chika, wala nang maibalik na pera si Chito tsaka si Nery. Diba? Ganon kasimple mga chika, kapag yung tao kinukuha yung perang ininvest nila at hindi maibigay yun mga chika, syempre magagalit yan. Doon na nagsimula ang sampahan ng kaso. So idinimanda ng mga investors na ito mga chika si Nery at si Chito. Pero diba si Nery Miranda lang yung nakulong mga chika kasi lahat pala ng documents na involved si Nery lang yung pumirma. Diba mga chika? Kaya si Chito parang naabsuelto mga chika. So si Nery ngayon yung napahamak, siya ngayon yung nakulong at ito ay no bail. Walang piyansa mga chika. Like what I said, kagaya nung nangyari dito kay Ricardo Cepeta mga chika. And I think nangyari rito kay Lucky Manzano. Swerte lang etong si Lucky kasi kahit pa paano may kapit eh. Yung tatay-tatayan niya na si Ralph Recto, tsaka syempre si Ate B na nanay niya may kapit, nalinis yung pangalan niya, naabsuelto, hindi siya nakulong. Kasi alam ko si Lucky Manzano sumamit din to sa investments kami. I think sa isang not well known na gasoline station, gasoline brand yun eh. Pero yun, nakalusot si Lucky dyan mga chika. Pero itong si Nery mga chika, nakakaawa no? Kasi ito nga yung nangyari. Pero di ba we can't blame yung mga investors na ito. Kung totoo man ay sinabi ni Shian, kasi syempre naglabas sila ng pera at pinangakuan sila nitong mag-asawang Miranda ng kapalit. 'Di ba? Papalitan natin. 'Di ba, mga chika, ganyan yung mga scammer. Ngayon, hindi ko ginajudge directly ito si Chito tsaka si Nery. Pero 'di ba, ang usual scammer, sasabihin nila sa mga kausap nila, mag-invest ka sa akin, ibigay mo sa akin yung pera mo, bigyan mo ako ng 1,000, gagawin kong 3,000 yan. Diba? Bigyan mo ako ng 100,000. After 1 month, magiging 1 million yan. Ganyan yung usual na script, mga chika, ng mga scammer, ng mga estapador. Ngayon mga chika, hindi natin alam kung totoo ba itong mga pinagsasabi ni Shian Gaza. Pero mga chika, based dito sa mga naririnig ko, parang tugma tugma yung mga sinasabi ni Shian Gaza dito sa nangyari nga kay Chito tsaka kay Nery. Ngayon hinihintay pa natin mga chika kung ano ba talaga yung katotohanan. 'Di ba? Kasi siyempre sa every story there's 3 sides. Yung side ng inaakusa, yung side nung nag-aakusa, and then yung side ng katotohanan. Only time will tell sa ngayon mga chika, pero isa lang ang sigurado natin, nakakulong ngayon si Nery, hindi siya makapag-bail, hindi siya makapagpiyansa dahil nga estafa yung kikilaso sa kanya, paglabag ito sa Securities and Regulation Code kung saan hindi ka pwedeng magbenta nga mga chika ng share or hindi ka pwedeng kumuha ng investors sa business mo kapag ka hindi ka properly registered sa SEC. So ito yung patong-patong na kaso ngayon mga chika na kinakaharap ni Nery tsaka ni Chito at the same time. Syempre mag-asawa sila So ngayon mga chika, hintay-hintay lang muna tayo ng future updates and definitely i-update ko kayo once na meron ulit akong marinig. So before we end this video mga chika, let me ask you one question. Sino sa tingin nyo ang nagsasabi ng totoo? Etong si Chito Miranda doon sa depensa niya na si Nery Miranda ay inosente, walang ginawang masama, walang hininga ng pera, or etong self-proclaimed na pambansang marites na si Shian Gaza kung saan sinasabi niya naman na etong si Nery and si Chito ay humihingi ng pera, nagbebenta ng shares ng kanilang businesses para pag nalikom nila yung pera, yun yung ginagamit nila sa kanilang mga negosyo. Kayo sumagot niyan mga chika, please
feel free to put your opinions here in the comment section. Chika Patrol signing out!